Ano bang meron sa mga highly effective na tao na wala sa iba? Dahil ba yan sa talino, talento o swerte? Sabi ni Stephen R. Covey sa The 7 Habits of Highly Effective People, ang totoong success ay galing sa consistent na habits na bumubuo ng pagkatao at kilos natin. Hindi ito basta-bastang life hacks o shortcuts. Ito ay mga prinsipyo na kapag ginagawa araw-araw, magdadala ng tunay na growth, solid relationships at long-term na tagumpay. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 7 key lessons mula sa librong to. Malalaman mo kung paano magkaroon ng kontrol sa buhay mo, mag-set ng malinaw na goals, unahin ng mas mahalaga at makipag-connect ng mas maayos sa iba. Kung gusto mong mag-improve sa sarili mo o mga sa career o magkaroon ng mas okay na relationships, makakatulong sa iyo ang mga habits na to para maging mas productive, intentional at satisfied sa buhay. Tara, simulan na natin ang 7 habits na pwedeng magpabago ng pananaw, trabaho at lifestyle mo. Hi everyone, ako si Juan at gumagawa ako ng videos kung paano maging best version of yourself. Kung interested ka kung paano mo ito magagawa, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-like ang video na to. Number 1. Be proactive. Huwag ka lang magreklamo, gawin mo. Iba't iba ang drama ng tao kapag may problema. Malas lang talaga ako. Toxic kasi mga tao sa paligid ko. Wala akong choice eh. Sounds familiar? Pero teka, talaga bang wala kang magagawa? Ang mga highly effective na tao, hindi lang nag-aabang ng swerte o nagtatampo sa tadhana. Sila mismo ang kumikilos. Hindi sila nakadepende sa mood, ibang tao o perfect na timing. Ginagawa nila kung anong kaya nilang gawin para gumanda ang buhay nila. Sabi ni Covey sa The 7 Habits of Highly Effective People, ang reactive na tao ay parang kawayan. Kung saan ang ihip ng hangin, doon lang sila. Reklamo dito, sisi doon, pero walang aksyon. On the other hand, ang proactive na tao ay parang captain ng barko. Kahit malakas ang alon, sila pa rin ang nagmamaneho. Iniisip nila ang next move, naghahanap ng solusyon at hindi basta-basta nagpapapekto. Bottom line, hindi mo makokontrol ang lahat ng mangyayari sa'yo, pero kaya mong kontrolin ang reaksyon mo. Imbes na maghintay na may magbago, ikaw ang gumawa ng paraan. Sa career, sa pera, sa self-growth, kapag proactive ka, ikaw ang Batman sa kwento ng buhay mo. Number 2. Begin with the end in mind. Ano ang kwento ng buhay mo? Imagine mo to, nasa burol mo, tapos lahat ng kaibigan, pamilya at katrabaho mo nandyan. Nagkikwento tungkol sa'yo. Ano kaya ang sasabihin nila? Ang sipag niya, ang dami niyang natulungan. O baka naman, sayang, mabait na bata pa naman yan kahit walang natapos. Out! Ang mga highly effective na tao, hindi lang basta sumasabay sa agos. May malinaw silang vision na gusto nilang marating at sinisigurado nilang bawat action nila ay swak sa gusto nilang legacy. Sabi ni Covey sa The 7 Habits of Highly Effective People, maraming tao ang parang zombie mode lang sa buhay. Walang direksyon, hinahabol lang ang success na sinasabi ng iba. Pero yung may mga malinaw na goal, iba ang galawan. Nagsaset sila ng meaningful goals. Hindi lang tungkol sa trabaho, kundi pati sa relationships, personal growth at paano sila makakaapekto sa iba. Gusto mong maalala bilang mabait? Dapat ngayon pa lang maging mabait ka na. Gusto mong maging successful? Edi kumilos ka na. Imbes na puro scroll, chill at happy-go-lucky attitude, gamitin mo yung oras mo sa mga bagay na talagang may halaga. Moral of the story? Ikaw ang nagsusulat ng kwento ng buhay mo. Gusto mo bang ending na proud ka sa sarili mo? O yung tipong sana pala ginawa ko to dati? Simulan mo na ngayon. Para sa dulo, wala kang pagsisisihan. All win. Victory! Hi guys, Juan here mid-editing. Gusto ko lang sabihin na huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa channel at click ang notification bell para sa tuloy-tuloy na magagandang content. Let's go! Number 3. Put first thing first. Prioritize what matters. Alam mo yung pakiramdam na ang dami mong ginawa buong araw pero pagbalik mo sa kama, parang walang nagbago sa buhay mo. Ang dami mong inaasikaso pero wala kang na-accomplish na talagang importante. Welcome sa club ng mga super busy pero hindi naman productive. Pero yung highly effective na tao, hindi lang basta abala, may direksyon. Hindi lang ginagawa kung ano yung urgent, kundi inuuna kung ano ba talaga ang mahalaga para sa long-term goals nila. Sa The 7 Habits of Highly Effective People, may concept si Covey na time management matrix o yung chart na madalas lang natin makita pero di natin ginagamit. Dito, hinahati ang mga gawain sa urgent at important. Karamihan sa atin, palaging habol sa urgent. Sagot ng emails, reply sa chat, biglang meeting o yung tipong, bro, pasado na ba yung report vibes? Kaya anong nangyayari? Wala nang time para sa sarili, health, family at mga pangarap. Isipin mo to, isang workaholic na todo kayod sa career. Ang taas ng sahod pero isang araw,
Na-realize niyang wala siyang close na kaibigan at pamilya kasi palagi siyang busy. O kaya, may taong araw-araw nagro-routine pero wala namang ginagawa para sa long-term dreams niya. Parang hamster sa gulong, pagod pero paikot-ikot lang. Ang lesson, hindi sapat na busy ka lang. Dapat may direksyon. I-prioritize mo yung mga bagay na may totoong halaga sa buhay mo. Hindi lang trabaho ng trabaho tapos wala namang impact sa buhay mo in the long run. Kapag marunong kang mag-focus sa tamang bagay, hindi lang productive ang buhay mo. Mas magiging sulit, masaya, at may saysay ito. Number 4. Think win-win. Walang talunan, dapat lahat panalo. Maraming tao ang may ako lang dapat ang bida mindset. Iniisip na para manalo sila, kailangan may matalo. Parang life is a competition kung saan isa lang ang pwede magtagumpay at ang iba, malas. Pero ang highly effective na tao, iba ang diskarte. Imbes na mang-apak o makipagunahan, hahanap sila ng paraan para lahat panalo. Lahat masaya, walang gulangan, walang lamangan. Sa The 7 Habits of Highly Effective People, sabi ni Covey, maraming tao ang naka-mindset sa win-lose. Parang laro kung saan pag nanalo ako, sorry ka na lang, or vice versa. Pero anong resulta? Away, inggitan, at relationships na madaling masira. Mas malala, pansamantala lang ang gains. Masaya ka ngayon, pero baka bukas ikaw naman ang matalo. Pero yung win-win mindset, iba ang hatid. Sa business, mas nagiging successful ang mga leaders na hindi bossy kundi supportive. Kapag ini-empower nila ang team nila, mas motivated at mas productive ang lahat. Sa relationships, yung marunong makinig at magbigay, hindi lang puro sarili ang iniisip, mas lumalalim at tumatagal ang samahan. So, ano ang moral of the story? Hindi mo kailangan mang-agaw ng spotlight para sumikat at lalong hindi mo kailangan manira para magtagumpay. Ang tunay na panalo ay yung lahat nagiging better. Kaya sa work, friendships, negosyo o kahit sa love life, hanapin mo ang win-win solution. Kapag teamwork ang mindset mo, hindi lang success ang makukuha mo kundi solid na relationships at isang future na walang iwanan. Number 5. Seek first to understand, then to be understood. Huwag puro salita, makinig din. Alam mo yung kausap mo parang hindi ka pa tapos magsalita pero may sagot na agad? Para bang nag-loading lang saglit tapos boom, debate mode na agad. Aminin, minsan ganyan din tayo. Nakikinig hindi para intindihin, kundi para sumagot lang. Pero guess what? Ang mga highly effective na tao, hindi ganyan. Sabi ni Covey sa The 7 Habits of Highly Effective People, dapat matuto tayong makinig ng may empathy. Ibig sabihin, hindi lang tayo nagpapanggap na nakikinig habang nag-iisip ng sasagot. Dapat totoong iniintindi natin ang sinasabi at nararamdaman ng kausap natin. Kasi minsan, hindi naman nila kailangan ng solusyon. Gusto lang nilang maramdaman na naiintindihan sila. Imagine this. May friend kang stressed tapos nagsasabi siya ng problema. Tapos ikaw, hindi mo pa nga natatapos pakinggan, bigla mo lang sinabihan ng, kasi dapat ganito ginawa mo. Ayun, nag-roll eyes na lang siya. Dahil hindi naman niya kailangan ng advice mo. Gusto niya lang mailabas ang sama ng loob niya. Ang lesson, huwag puro daldal, makinig din. Kapag pinakita mong naiintindihan mo talaga sila, mas nagiging open din silang pakinggan ka. At kapag pakiramdam nila na you truly get them, mas may bigat at impact ang sasabihin mo. Kaya next time na may kausap ka, bawas muna sa debate mode. Huwag lang hintayin ang turn mong magsalita. Pakinggan mo talaga. Mas solid yan sa relationships, sa work, at kahit sa simpleng usapan. Makinig ka muna tapos saka ka sumagot. Promise, mas effective yan. Number 6. Synergize. Strength in numbers. Alam mo yung kasabihang walang tatalo sa taong kaya lahat? Well, maling-mali yun. Mas malakas, mas mabilis at mas solid ang resulta kapag nagtutulungan. Maraming tao gusto sila ang bida palagi. Ako na bahala, ako na lang gagawa. Pero ang highly effective na mga tao, alam nilang hindi mo kailangan maging one-man army para magtagumpay. Mas panalo kung magkakaiba kayo ng idea, skills at diskarte. Kasi kung pare-pareho lang kayo, edi walang nagbago. Sa The 7 Habits of Highly Effective People, sabi ni Covey na ang synergy ay hindi lang basta teamwork. Ito yung 1 plus 1 equals 3 vibes. Ibig sabihin, kapag pinagsama ang lakas ng iba't ibang tao, mas malakas ang resulta kaysa kung mag-isa ka lang. Isipin mo na lang to. Sa business, mas lumalakas ang isang kumpanya dahil may kanya-kanyang expertise ang bawat tao. May magaling sa sales, may magaling sa marketing, may magaling sa pag-arte sa Zoom meetings. Sa friendships at relationships, mas exciting kapag iba-iba kayo ng trip. May mahilig sa anime, may laging gala, may introvert na di mo alam kung paano napadpad doon. Sa buhay, hindi mo kailangang galingan sa lahat ng bagay. Kung may kaibigan kang magaling sa math, edi pasolve mo na lang sa kanya habang nililibre mo siya ng milk tea. Moral of the story?
Hindi mo kailangang maging solo player sa buhay. Mas madali, mas malakas kung nagko-combo-combo kayo. Kaya next time, wag puro ako na bahala. Sabihin mo naman, let's go guys! Number 7. Sharpen the saw. Continuously improve yourself. Alam mo yung pakiramdam na sobrang sipag mo pero parang hindi ka umuusad? Parang naglalagari ka gamit ang mapurol na saw. Kahit anong effort mo, ang bagal pa rin. Kaya ang mga highly effective people, hindi lang basta kayod ng kayod. Marunong din silang magpahinga, mag-refresh at mag-level up para mas maging efficient. Sabi ni Covey sa The 7 Habits of Highly Effective People, isipin mo na lang na kung pudpud ang lagari mo, kahit anong pilit mo, mahihirapan ka. Pero kung hasayan, isang bagsak lang tapos agad ang trabaho. Ganun din sa buhay. Kailangan mong alagaan at i-improve ang sarili mo sa 4 na aspeto. Body. Paano mo mararating pangarap mo kung ang katawan mo wasak na? Matulog ng sapat, mag-exercise kahit jumping jacks lang, iwasan ng puro fast food. Mind. Huwag hayaang kalawangin ang utak, magbasa, mag-aral ng bagong skills at bawas-bawasan ng binge watch na walang learning. Heart. Puro work, no play? Bad trip yan. Alagaan ang relationships mo, friends, family, or jowa kasi sila ang recharge mo sa buhay. Spirit. Bakit mo nga ba ginagawa to? Pag malinaw ang goal mo at kung bakit ka nagsusumikap, mas ganado ka kahit anong hirap ng laban. Bottom line, hindi ka robot. Huwag mong hintayin na ma-burnout ka bago mo alagaan ang sarili mo. Kapag lagi kang hasa, mas magiging unstoppable ka sa kahit anong pangarap mo. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-comment mo na rin ang topic na gusto mong pag-usapan natin next time. Bye!